Bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita, ito muna ang Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang isla kung saan sama-samang naninirahan ang lahat ng damdamin at emosyon. Isang araw, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa isla. Natakot ang bawat damdamin na naroroon sa posibilidad na sila ay masasawi, bunsod ng sama ng panahon. Ngunit, umisip ng paraan si Pag-ibig upang makaligtas ang lahat. Gumawa si Pag-ibig ng bangka na masasakyan ng lahat para makaalis sa isla. Sumakay sa bangka ang lahat ng damdamin maliban sa isa. Bumaba si Pag-ibig para tingnan kung sino iyon. At nalaman niyang si Igo pala ang nagpaiwan. Sinubukan ng gusto ni Pag-ibig na isama si Igo sa bangka. Ngunit ayaw talagang gumalaw ni Igo. Hinikayat ng lahat si Pag-ibig na iwan na lang si Igo at sumakay na sa bangka. Ngunit ang Pag-ibig ay likas na mapagmahal, kaya nanatili ito kay Igo. Umalis na sakay ng bangka ang iba pang damdamin at nakaligtas silang lahat maliban kay Pag-ibig. Sa kasamang palad, namatay si Pag-ibig ng dahil kay Igo. Ano po ang aral na naisiparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga? Ipinapakita po ng kwento natin na walang magandang maidudulot sa atin kapag hinayaan po nating kontrolin tayo ng ating ego. Kapag ipinapairal natin ang pride at ang pagmamataas, hindi po maganda ang magiging relasyon natin sa ating kapwa. Kaiinisan tayo ng mga tao sa paligid natin. Hindi sila lalapit sa taong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Walang gustong makisama sa taong palaging sa tingin niya siya ang tama at sarado ang isip para sa iba. Kung hindi po tayo matututong magpakumbaba at magbaba ng pride, hindi po natin mararanasan ang mas maayos na relasyon sa mga tao po sa paligid natin. Walang taong perpekto, mga kanyusik. Lahat tayo ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan, kaya hindi tayo maaaring magmalaki sa ating kapwa. Mas maganda pa rin ang taong marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong makinig, at marunong umunawa. Dahil doon nagsisimula ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sa kwento po, si Igo ang nagdulot ng kamatayan sa Pag-ibig. Sa buhay po natin, ang pride din ang pumapatay sa pagmamahalan, sa pagkakaibigan, sa tiwala at sa respeto. Kaya paalala po sa ating lahat, kung gusto nating maranasan ang biyaya, kapayapaan at yung tunay na pag-ibig, piliin po natin ang maging mapagkumbaba. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang grasya. Binibigay po ng Diyos ang kanyang grasya sa pusong marunong magpakumbaba, hindi po sa pusong puno ng pagmamataas. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.